Nag-vlog si Miss Maharlika kanina, and this is very unusual, napansin ko, maigsi lang. Nakapag-live siya about pagpapakawala kay former Senator Laila De Lima. Nakakapagtaka talaga eh. Alice Guo, masyadong pinipersonal yata, no? Kesyo, inchik nga at spy daw ng China sa Pilipinas. Mga tanim kaso, right? Inventong kaso, si Miss Marlica sinasampahan na kung ano-anong kaso. Attorney Glenn Chong kinakasuhan dahil nga laging guest speaker ng Hakbang ng Maisog. I think isa siya sa mga organizer niyan or what. Pero isa sa main, di ba? Guest speaker ng Hakbang ng Maisog. Pastor Kiboloy, parang may inventong kaso rin. PRRD, balak hulihin, dakpin. Naku po, PRRD, mag-iingat ka, nandyan sa Davao ng mga kano. Nakakapagtaka. May mga tanim kaso, and then itong former senator na ang kanyang ang kinasasadlakan po, 'di ba, na issue ay tungkol sa drug money, nakalaya. 3 kaso, nagsipag-urong yung ibang mga testigo, nagsipag-urong yung ibang mga huwes sa pagdedesisyon sa kaso ni late daw o nadulas. Why not? Ni former Senator De Lima, 'di ba, yung mga malalala yung kaso na as in parang kind of a heinous crime na, 'di ba? Corruption and whatnot. Drug money yun eh. Paano nakalusot? Nakakawala. Ano ba tong administrasyon mo, President Marcos Jr.? Ano to? Kaya hindi kami nagtataka kung bakit bumitaw sa'yo si VP Sara eh. Right? Pero kanina sa vlog again ni Miss Marlica, after ng discussion niya with yung pagpapakawala kay former Senator Laila De Lima, nag-live din si Miss Marlica, like maigsi lang. Sabi ko nga very unusual, wala yung mga mura-mura, maigsi lang. Shinare lang niya ng bigla yung siguro na itimbre sa kanya ng mga puting ahas. 3 puting ahas sa dalawang magkahiwalay na sangay ng gobyerno. 3 nga yung puting ahas niya, di ba? So from Senate, may nag-inform sa kanya. From lower house, meron. And from Malacanang Palace or Malakamkam Palace. Iisa ang sinabi, irreversible na itong ginawa ni President Marcos Jr. at isasabak niya tayo sa giyera. Yung mga billionaires nga po na dito sa Pilipinas, nagtataka na yung iba, lalo dyan sa Forbes Park, right? Na napakayamang subdivision, mga billionaires ang nakatira, binibenta na yung kanilang mga real estate, mga properties. Nagre-ready na yung mga billionaires. Magba-vlog ako sa mga susunod na araw patungkol sa mga bunkers na ginagawa ngayon sa Switzerland. Nagtataka si Miss Pebbles, mga ate at kuya, kung bakit pabalik-balik at paborito na punta-puntahan ng pamilya ni President Marcos Jr. at ng kanyang administrasyon ang Switzerland at US. Anong meron sa US? Meron ba mga frozen goods dyan? Ha? May mga frozen fruits and vegetables ba sila dyan? Bakit pabalik-balik sa US? Ano ang napapala? Ano ang bitbit? Ano ang laman kung meron mga bitbit na crates? Dollars ba yan? Golds ba yan? Malay natin. Hindi naman po chine-check ang eroplano ng presidente kapag umaalis, di ba? Hindi naman dumadaan sa customs. So ano ang bitbit? And ano yung dinadala or kinukuha sa mga lugar na yan? Bakit paborito ang Switzerland and ang US? Sa Switzerland, mga ate at kuya, kilala sila sa banking, sa pagiging discreet ng mga Swiss banks, right? Sa galing nila sa pag-iingat ng mga yaman ng mga iba't ibang lahi na dun pinapatago sa kanila. Hindi nakakalkal, mahigpit ang kanilang bank secrecy. Okay? Hindi na re-reveal unless i-declare na lang na kung sino man ang may mga bank accounts dyan. Magaling, kilala sa banking ang Switzerland. Kilala rin po sila sa kanilang mga, like sa mga Swiss knives and whatnot. Kilala rin po sila sa kalidad ng relo. Okay? Yan, kasi parang industrialized na po ang Switzerland. And mayaman silang bansa. Hindi sila kilala sa religion. Kung sino pa yung bansang kilala sa religion, ito pa yung hirap, hikahos, at magulo. Just like the Philippines, known for being Christian. No? Known to be Christian country. Right? Kung sino pa yung hindi nagpo-focus sa kanilang relihiyon and faith, sila pa yung mayaman at tahimik. Ngayon, ang Swiss country, mga ate at kuya, ay kilala rin po sa kanilang Swiss Alps. At dyan sa mga bangin-bangin nila na matataas sa kabundukan,
meron silang ang mga tao diyan, ang mga Swiso, naghuhukay, nagdidig, nagbubutas ng mga bangin ng kabundukan. Gumagawa sila ng mga tunnels, ng mga bunkers ng kanilang para sa kanilang pamilya. Mayaman sila eh, right? Aanin nila ang kanilang pera. Gumagawa sila ng mga bunkers, ng mga tunnels, milya-milya ang layo. Magbabalag ako patungkol dyan. Naghuhukay sila dyan, binubutas sila ang kabundukan at mga bangin-bangin nila, pampang. And yung kanilang wall ng mga tunnels na ginagawa, metro-metro ang kapal. Ibig sabihin, kung may pasabog man sa labas, hindi yun agad mayayanig, hindi yun masisira, hindi yun maguguho. Kung babangbangin man, babarilin man, tatadtarin man ng mga kanyon yung kanilang mga ginawang tunnels, hindi agad magigiba. Kung may mga leak, kung may mga toxic gases, or kung may mga radioactive elements sa lupa, sa tubig, sa hangin, hindi sila basta-basta dun mamamatay. Kasi ang kapal, ang thick ng wall ng kanilang mga bunkers. Ang daming ganyan. May isang vlogger, if not a reporter na nagpalipad ng drone sa kabundukan dyan sa Switzerland. Nakita nila na may mga sikretong mga butas-butas sa bundok. At ang kakapal ng mga pinto nun. At may mga nakaposisyon silang kanyon, baril sa mga butas, sa mga magtatangkang pasukin yung mga ginagawa nilang tunnels na yan, bunkers. Ano ang pinaghahandaan ng bansang Switzerland? Isa yan sa bansa na hindi nadurog ng World War II. So is Thailand, na ang sabi ng kaibigan ko dyan, ang ginawa daw ng government or ng Kingdom of Thailand, nagbayad sa mga nagsisigalot ng mga bansang ito. Kasi ang giyera naman mga ate at kuya, hindi ito dahil nabastos lang sila or inapi sila. It's all about the money and power and greed. Panginoong Hesukristo, kung babalik ka ulit talaga, katulad ng pinangako mo sa aming mga Kristiyano na ikay muling magbabalik, nabanhaw, and one day babalik kang muli, bumalik ka na, awa mo na. 2,000 taon ka nang hindi namin kapiling, maybe you're observing from a distance or what, maybe you're in the heavens, 2,000 taon ka nang wala sa lupa or maybe nandito ka, hindi lang namin alam kung sino ka dito sa aming mga nakakasalubong. Or are you in a physical state or whatever, pero nakikita mo ito at ang piligrong pwedeng mangyari. Pwedeng maging katapusan ng mundong ito, at least dito sa galaxy na ito pa lang naman so far ang mundong alam natin. Even sa solar system, tayo pa lang naman yung habitable planet. The rest of the planets, 8 man sila or 9, hindi matirhan dahil wala sa Goldilocks zone. Ang Goldilocks zone, tamang init, tamang lamig, nandito nakaposisyon ng mundo natin. Konting lapit sa araw at sunog tayo. Ay, nasa equator pa nga lang tayo, init-init na eh. Right? How much more yung mga nasa Mars malalayo, lalo na bigla na tayo nag-freeze doon, sobrang lamig. Or kung nasa Venus tayo, one angry goddess na Venus and even Mercury, sunog tayo, baka wala pang segundo, abo na tayo. Ito pa lang naman so far ang habitable planet. Lord, papayagan mong magka-World War III? Nagsimula ang year ng kalendaryo, year 1 nung pinanganak ka. At 33 years old, namatay po ang ating Savior. At isa sa pananaw ng mga Kristiyano. Diba? Year 33, pinako sa krus na matay ginlubong. Sa ika-3 kadlaw na banhaw siya. Okay? Oh. 2024 na ngayon. 2,000 years na ang nakakalipas. Kailan ka bababa, Lord? Kailan ka babalik? Kailan mo ito pipigilan? Maybe in 2033, malay nyo. Saktong 2,000 years old. Or maybe saktong 2,000 after niyang namamatay. So ano ba to? Lord, baka pwedeng agahan mo ng pagbaba. Baka pwedeng, di ba? I-shoot mo na sa kumukulong apoy yung mag-asawang yan. Huwag mo hayaan to mangyari, Lord. Hindi lang sa Pilipinas, buong mundo to eh. Kung 1941 hanggang 1945 na World War II, meron ng nuclear weapon. Wala pa nga cellphone noon. How much more ngayon na advanced na yung technology? Wala pa nga yatang computer noon. May computer na ba noon? Malay natin. Pero mga mainframe yung mga analog pa yun. Ay ngayon ang computer nasa cellphone na. This is a mini computer mga ate at kuya. Ang mga computer noon, aparador ang laki. Dahil kailangan nila ng memory.
Hindi pa na-invent ang mga microchips and whatnot. Ngayon ang computer, ayan na, at the palm of your hand. Kumpara sa mga mainframe noon. Right? Na pagkalalaki, sinlaki ng kwarto. So, ano kayang meron? Gaano ka-advance ang weapon ng mga bansa kung sakaling magkagulo? Yung South Korea, meron silang na-inventong instrument na itutok lang nila sa atin. Kaya sigurong gamitin yung power ng araw. Di ba may ganyan na nga, yung mga magnifying glass, mga kuya? Yung magnifying glass. Tutok mo sa araw, tapat mo sa insekto, sunog ang insekto. Kung nakagawa ang mga Koreano ng pagkalaki-laking ganyan iposisyon sa taas, kayang sunugin at burahin ang kung ano man ang tutukan nila. May ganyan na nga movie ang James Bond eh. Alala nyo? I think it's Pierce Brosnan, if not, I don't know. But merong James Bond movie na ganyan, may technology sila na ginamit yung araw, tinutok. O sige, may gusto kayong duruging bansa, tutok natin yung parang magnifying glass doon sa langit. Ilipad natin, ang laki-laki. Tutok, o sunog ang bansang yun. May ganyan daw ang South Korea. Yung ginagamit ng Russia ngayon sa Ukraine. Oh, umuulan. Kala mo fireworks. Pag bumagsak sa lupa, hindi na namamatay ang apoy. Sinusunog ang lupa. Kayang sumunog ng concrete. Gandang-ganda ka, no? Kala mo mga rainfall of fire or whatever. Kasi ang ganda puti, nag-sparkle, murag kwitis. Oh. Pero tuloy-tuloy ang apoy, hindi tumitigil. Kayang sunugin kahit semento. At yung nuclear weapon na yan, pag sumambulat yan, buti sana kung patay agad. Bura agad tayo. Pakinggan natin maya-maya si Miss Marlica. Kasi yun nga, may gabi siyang expose ngayon, no? Sa kanyang kausap. Iba nang, Diyos ko po mga kuya, kaya mo, naaatim ng konsensya mo, kuting nasa tama ka pang, sorry, naaatim ng konsensya mo, President Marcos Jr., na magaya tayo sa Ukraine. Dahil lang ba kumita ng limpak-limpak yang si Zelensky, naging lalong lumaki yung kanyang assets? Mukhang kumita ang Zelensky. It's all about the money, kuya, itong mga kuya, itong gera. Pera lang yan and power. And insecurity ng US sa nagbo-boom na economy ng China. Mahihigitan na sila ng China. Gising na ang natutulog na dragon. The sleeping giant, China. Nasa history natin yan na. Elementary, high school, dinidiscuss na yan. The sleeping giant, China. Malaki siya literal. Malaki rin yung populasyon. At masipag. Inevitable ang pag-unlad nila at ngayon naiinggit ang US. Yan ang magiging superpower, hindi na ang US. Hindi na ang US ang empire of the world. Kasi po ang US parang in the first place, pangit naman talaga yung kanilang panimula, di ba? If you will recall the names Christopher Columbus, Amerigus Vespucci, kung saan galing yung word na America. Pag-aari naman ng mga Indian natives yung America eh. Kinolonize lang ng Inglaterra. At anong ginawa? Baka genocide ang ginawa sa mga natives doon. Inangkin nilang lupa ng mga Native Americans. Yung mga Indians, yung may mga pakpak ng pabo at kung ano-ano manok, di ba? Poultry yan na sa yung mga ganon. The Mayans, the Incans and whatnot. Yung mga Indians ng Amerika, yan ang native dyan. Kinamkam lang ng mga Caucasians. Yung moving Apocalypto, right? Yun. Oh. Una sila muna nagkakagulo doon ng mga kanya-kanyang mga tribo ng Amerika. And then biglang may dumaong. Akala nila savior nila yon, yung mga dumaong na may magaling Great Britain. Yun ang aangkin, totoong aangkin ng kanilang lupain. So right from the start, yan, ang ekonomiya ng US ay parang nakabase sa giyera. Lagi silang nakikisawsaw. And every time may sasalihan silang giyera, nadudurog yung bansang yun. Nasisira, napapariwara. And now, nandito sila sa Pilipinas. Kinolonize na tayo ng mga yan 2 beses pa nga. Hindi na tayo natuto. Diba?
Kinaya natin nun sa Philippine history, kung hindi na natatandaan ng iba or hindi familiar ang iba, na kaya ng Pilipinas talunin ang mga Espanyol. Na kaya natin. Anong ginawa ng mga Katipunero nun? Pinutol ang supply ng tubig at pagkain. So kung may mga kanal-kanal man sila or kung may mga supply mission man dyan sa Intramuros, yung gated, yung walled city na yan, nandyan yung mga nandyan yung mga Espanyol, di ba? Pinutol na mga Pinoy, magugutom yung mga Espanyol. Also, hindi pabor sa mga Kastila ang klima sa Pilipinas. Tayo, we can withstand heat. Brown skin tayo, may melanin, may panlaban tayo sa init. Sanay tayo sa klimang mainit. Ay, yung mga Espanyol na yan, ay malamig sa kanila. Hindi nila kinaya. Matatalo na natin sila. Bisa ka naman dumating itong mga kano. At pinalalabas na tinulungan nila tayong talunin ang Spain. Pero hindi, mga ate at kuya. May mga kasabwat din ng mga kano ng mga Pilipino. And even yung kunwari sinuko tayo ng sumuko na ang mga Espanyol dahil nandiyan ang mga kano. Binenta tayo ng mga Espanyol sa kano, Treaty of Paris, for $32 million. Yan ang presyo ng Pilipinas noon. Maraming kumita. Mga Pinoy na kasabwat na ngayon ay mga kilala at prominenteng apelyedo sa lipunan natin, the oligarchs, yung mga apelyedong Kastila rin, may kumita dyan, may nangumisyon dyan. Even yung mga katipunero na mga traidor, except Bonifacio, may napala dyan. May mga bumiyahe ng Hong Kong noon. Okay? Yan. A little history. Kaya natin sila. Eme-eme lang na yung kano nagligtas sa atin sa mga Espanyol. Anong ginawa niya? Kinolonize din naman tayo O ng mga kano na yan. O kaya nga yung Balanggiga, pinasoli ni PRRD. Walang hiya ang mga kano. Inuubos nila yung, di ba, yung pinagpapapatay nila yung mga babae at mga kabataan dun sa yung merong Balanggiga bell, galit na galit si PRRD. PRRD understood the history very well, unlike Kuting. Kaya ngayon, walang pakialam yan, magkandamatay tayo, isasabak tayo sa gyera. Let's listen to Miss Maharlika, kahit konti. And yun nga, tinimbre sa kanya ng kanyang mga puting ahas na hindi natin alam kung anong milagro, kung paano gagalaw ang kamay ng nasa itaas para mapigil ang pagsubo ni President Marcos Jr. sa atin sa giyera. And take note, iba yung kanyang sinasabi. Sanay na tayo, di ba? Iba ang sinasabi niya sa kanyang ginagawa. So, kaya siguro siya nagsasabi, mga ate at kuya, na itong gulo sa West Philippine Sea or South China Sea actually ay hindi tayo makikipagdigma sa China kahit may naputulan ng daliri sa ating mga pinadala doon. Tayo ay gusto natin ng kapayapaan at masaganang buhay. Ang prinsipyo natin ay kapayapaan, hindi giyera. Baliktarin nyo ang sinabi at yun ang mangyayari. Sanay tayo na iba ang sinasabi sa ginagawa Kasi parang ibang tao ang nagdedesisyon. Baka nga sa sinabi niya to, baka na-jombag siya after ng kung sino man ang powers that be. Okay? Sino ba niniwalaan nyo, mga kuya? Itong mga sinabi ni Marcos Jr. na hindi siya makikipagyera kahit may naputulan na ng daliri, o ang sasabihin ni Miss Maharlika? Pakinggan nyo po. Mag-prepare sa mga darating na panahon sa inyong future. Kasi itong bangag na presidenteng ito ay dadalhin kayo sa karimlan. Di ba pa ulit-ulit kong sinasabi sa inyo, mga kababayan, na pasensya na kasi nahihirapan ako kung paano ko straightforward. Hindi natin pwede straightforward itong pinag-uusapan natin. Pero I know you guys are smart. Sabi ko sa buhay ay dapat pinaghandaan ninyo. Dahil ang mga mayayaman at ang mga politiko now ay nag-ahanda na sila. Sila ay may pera. Sila ay pwede pong lumipad patungo sa ibang bansa. Gamit ang kanilang mga pasaporte. Sila ay may visa. Ang kawawa dito sa mga hindi magandang
pangyayari, which is ayon sa ating information na tumutulo ang kanyang luha, mga kababayan, ay sana irreversible ito. Sana hindi ito tahakin ng bangag na gobyerno yung kinatatakutan ng taong bayan na makikipagyagre o bratatatat. Kasi based dito sa information na nakuha natin, mga palangga, na kailangan nyo kasing malaman hindi pwede sila lang ang maghanda. Hindi sila lang ang makatakas sa mga ganitong klaseng kadiliman, tapos kayo maiiwan. At hindi kaya ng konsensya ko na isekreto sa inyo. Can you comment kung nagigets yung yung sinasabi ko? I know, can you comment? Para babasahin ko kung sino yung tamang nag-comment. Dahil sa mga probinsya, like sa Zambales, nakita nyo, di ba, sa Davao, ang dami na mga troops. So, ayon sa ating source, mga palangga, mukhang dadalhin kayo sa Karimlan. I hope mali. I hope mali at hindi mangyayari. Sabi ni Lydia, yan, Lydia, yung okay, papunta tayo dyan sa usapan na yan. Okay, maigsi itong vlog ni Miss Maharlika. 29 minutes nga lang. Very rarely kung nakikita itong nagbablog ng ganyan kaigsi. And hindi na nga siya nagmura kung ano-ano pa, sinabi na niya yan. Hindi lang niya madirekta, pero alam na natin ang ibig sabihin. Isasabak tayo ni President Marcos Jr. Sensya ng force of habit sa gyera. Nandito ng mga may mga gamit na Ang kaaway ng China ay US, silang may problema. Hindi naman nakikipag-away ang China sa US, pero ang US kasi insecure. Bumabagsak ang kanyang ekonomiya, ang China payaman. Mukhang ayaw ng US may utang ang US sa China, ang laki. So, in-advise nga rin ni Miss Maharlika dito na kung kayo ay may kakayahan na umalis na lang. Kung kayo may pera, may passport, kumuha na lang ng visa. Mag-abroad, magtrabaho, mag-migrate, hanggat may panahon pa. Kapag nakaalis kayo, kunin nyo ang inyong mga pamilya. Or gawan nyo rin ang paraan na makaalis sila. Dahil ang maiiwan sa Pilipinas, maduduro. Actually, kahit saan tayo pumunta, kahit nga yung baka yung mga nagtatago sa Swiss Alps na yan, sa mga cliffs at sa mga bunkers nila, baka hindi rin maging ligtas. Kasi yung radioactive elements, yung toxic waste, toxic pollution na ibubuga ng nuclear weapon pa lang, yung lumang gamit na ngayon, iba na ngayon. Diba, matagal yan mag-decay, parang 50 years bago, diba yung Hiroshima biglang pumatag. World War II yun, luma, matagal na yun, hindi pa tayo pinapanak. Ngayon, advanced na lalo. Ano kaya ang magiging itsura? At kung tatanungin nyo kasi PRRD, binabanggit na rin to ni dating Pangulong Duterte. That's gonna be, ang World War III ang magiging end ng human race. Kapag sumiklab ang ikatlong digmaang pandaigdig, katapusan na ng mundo, katapusan na ng mga tao. Dito mo kami gustong dalhin, President Marcos. Nagkakagulo na nga sa Israel, nagkakagulo na nga sa Ukraine. Hindi natin kaaway ang China. Ay kaso mo, binubuyo nyo Punta kayo ng punta dyan. Gusto ko nga makiusap sa China, maybe I'll record a video. Simulan nyo na yung economic war. Doon na muna. Huwag na yung Third World War muna. Pilayan nyo ang Pilipinas. Putulin nyo yung ties with the Philippines. Actually, sinisimulan na nila yung Matat Kuya. Yung pag-export natin ng saging sa China, kalahati na lang daw Pipilayan tayo ng China. Lahat na. China, putulin nyo na. Pati yung binibili namin sa Lazada, sa Shopee, lahat na, sa Shein. Lahat ng mga materials na galing China, putulin nyo na. Huwag nyo na kami bentahan. Para matauhan ang mayayaman sa Pilipinas na mapipilayan tayo sa ginagawa ng presidente ngayon. Malulugmok ang ekonomiya sa pakikipagbasag ulo
ni President Marcos sa China. Kaibigan natin yan, kapitbahay. US ang gusto makipag-away dyan, magpapagamit tayo. Ayan na nga, pinapagamit mo na, nilagay mo na dito yung mga military bases. Kaninong ideya to? Hindi ka naman genius, President Marcos. Ideya ba to ng asawa mo? Ideya ba to ng mga pinsan mo? At wala kayong pakialam kung mga matay ang mga Pilipino? Hindi naman kami magugulong tao, hindi kami mga barbaro. Hindi kami mga Vikings. Hiwalay na isla tayo. Tahimik tayong namumuhay. Magkakahiwa-hiwalay nga tayo eh. Right? 7,600 islands. Hindi tayo kilalang mananakop. Sinasakop tayo laging api. Marami ang nabibighani sa alindog ng Pilipinas at ganda at yaman ng Pilipinas. Imbes na protektahan natin ang bansa natin, papagamit pa tayo. Kung hindi mo kaya ang manungkulan, President Marcos, bitawan mo. Kasi naniniwala kami na si VP Sara, hindi kami isasabak sa gyera. Agree ba kayo mga ate at kuya? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.